Okay, so discuss naman natin itong topic under statics, rigid bodies na cables. So we have, depende yung magiging sag ng cable sa load na kine-carry. May load na concentrated, ayan, pag ganyan, concentrated yung load. Meron. And then, meron din kapag uniformly distributed yung load. So dito magkakaroon parabolic. Dito parang funicular cable, tawag natin dyan. Okay, so ito similar lang tong problem na to. May mga kinorek lang na wordings sa ERF. Ayun sa lumabas yan. May 2017 lumabas yan. So the water supply pipe, ito na nasagutan natin, is suspended from a cable using a series of close and equal spaced hangers. Okay. So the length of the pipe supported by the cable is 60 meters. Ito yung figure. Ito walang binigay na figure pero dapat familiar ka na ano magiging shape na ito, di ba? Ayun yung ko, answer, yung solution ko. Nasaan yung ko dyan? Ito pala. Okay, so ito gagamitin natin. Mag-ano lang tayo dito. Similar triangles. Trigonometry. Dito na nga lang sa baba. Ayan. So, water supply pipe, nasan yan? 60 meters daw yung length. Buong length is 60 meters. Ayan, 60 meters. Pwede manipis. Ayan, 60 meters. The total weight of the pipe filled with water is 6.5 kilonewton per meter. So, yun yung load. Kilonewtons per meter. And the maximum sag at the lowest point of the cable, which occurs at mid-length. So, ayan. If the allowable tensile load in the cable is 2,550 kilonewtons. So, anong ginagawa natin kapag ganito? Dapat pala may isa pa akong figure. Wait lang. Okay, so since symmetrical naman kasi, yung cable natin, pwede natin siya i-cut. Yung isang side lang consider natin, yan, no? Yung right side lang. Okay, so ito yan. Boom. Kinat ko na. Yan lang yung i-consider natin. Yung right side lang. And syempre, may ma-activate na cable, na forces dyan, di ba? So, anong sabi? Bali ito, lagay na lang natin. Bali ito, imbis na 60, maging 30 meters na lang. Lagay ko nga yan. Hanggang dito, 30 meters na lang yan. Okay? And then, total weight is 65. So, actually, pwede naman natin gawin is 6.5. Kunin mo muna yung resultant. 6.5 times yung buo times 60. And 6.5 times, kasi yung sa sunod na tanong gagamitin natin ang additional load, no? So, as is na lang siguro natin. Kasi yung susunod na tanong is, may additional load kasing tinutukoy. Para applicable na sa lahat yung gamitin natin na formula. So, ayan. Pero gawa natin to ng paano yung mag-act yung mga force niyan. Total weight of the pipe with water 6.5. So, kung i-reflect mo yan dito, i-blow ko na lang. So, nag-act yan sa gitna, syempre. Di ba? Sa gitna. Lagay lang natin muna dyan. Yan na yung pinakamakapal. Okay. So, yan daw. Tapos, maximum sag daw at the lowest point of the cable, which occurs at mid-length, sa gitna. Ito. Ito na pala, yung dito banda. May makita naman natin. Dito naman yan yung Y If the allowable tensile load in the cable is 2,550. Parang yun na rin yung max pag allowable. So, dito na yan. Ito yan yung, di ba saan ba yung may maximum na tension? Di ba sa pinakamataas na elevation? Ganun.
Then syempre, itong baba, meron tayo din yan, di ba? Yan yung minimum naman. So, pag ginawa mo kasi yan, mapapansin mo kasi na, ano to, maayos ba pagkakalagay ko nito? Hindi siya maayos pagkalagay ko dito. Pero ang mangyari kasi dyan is, concentrated yung, concurrent yung tatlong yan. Concurrent yung tatlong yan. So, pwede natin siyang i-treat as, wait lang, mali yung paglagay ko pala. Okay. So, magiging concurrent kasi yung tatlong yan. Ito, tangent siya dito. Ayan, tangent siya dyan. Pero kapag in-extend mo yung line of action na force niyan, pag in-extend mo yung line of action na force niyan, ayun, dun sila mag-intersect, di ba? Kaya concurrent nga yan. Mag-intersect yung tatlong yan eh. Ah, Ayaw mo nangyari ah. Ah, ang hirap. Nagsisnap siya. Ganun. Tapos na yan. Ayan. So, ayun no. Mag-intersect yan sila. Concurrent. Concurrent yan, bale. Now, kapag concurrent, di ba, pwede nating gawan yan ng force triangle. Ganon. So, yan, di ko yan ma-move. Nangyari na sa, di maayos to kapag pinag-connect-connect ko lang eh. Okay, balik ko na lang yan. Basta pwede yan maging concurrent. Ay, magkaroon ka ng force triangle. Mas maganda kasi kapag ginawa mong force triangle yan. Ayun. Pakita ko na lang to na. Pag in-extend mo yung line of action na force niyan, mag-intersect yan sila. Pinilit. Basta ganyan. Okay, so gagawa na natin yan ng um, force triangle. Meron kang horizontal to the left and meron kang pababa. Though, pwede mo naman siyang gawing ganito. Ayan. Di ba pag nagkoconnect ka ng vector ay tail to head, tail yung una, tas head to tail uli. Yung head nung una, kukonek mo yung tail nung pangalawa. Ayan. So, ang magiging resultant yan. Ito kasi, kapag ganyan yung ginawa mo, resultant yan siya. Hindi naman, magkakaibang force naman yan. So, connect mo lang yan. So, right triangle lang pala yan. Diba kasi yung isa vertical, isa horizontal. Automatic yun. Right triangle lang yun pag ganun. Ganun lang siya. Gawin natin to na, ayan. So, ito yung tension natin, Tmax. Okay, gawin natin Tmax. Tmax, ito yun, di ba? Maximum. Ito yung Tmin. Ba yung ginagamit niya. Tapos, ito yung weight na lang, W. Ito yung weight. Tmax, Tmin. Ano, mag-angle-angle ka ba dyan? Wag na, pwede mo namang gamitan yan ng triangle. Di ba? So, ang nangyari doon, ay, nabaliktad ko pala. Ang nangyari doon is, ito yung ginamit mo. Hirap kontrolin ah. Smado kasi. Ayan. So, ito yung triangle na magagamit mo. Ayan. Ano yung triangle na yan? Di ba ito, yung height niya, yan yung y. Itong length, ano to? Ito yung horizontal. Ito yung, di ba nag-up to sa gitna? Di mahati ulit yung 3. Ibig sabihin, 1/4 na pala yan ng buong length. Ito ay 1/4 na ng buong length. So that is 30 divided by 2 ka ulit. So that is 15 meters na. Lagi. 15 meters. So, ayun. So, ito yung y. Ayan, opposite over adjacent. Kasi kahit yan lang. Kahit ito, wag na to. Maano mo naman yan eh. Di ba? So, paano yan? Paano yan sila nagkatugma kapag ganyan? Ganyan yung itsura mo. Di ayusin mo yung isa. Gayahin mo yung ganyan na format. Ayusin mo to. Rearrange mo.
gayahin mo to. Ito pa ganyan. Tapos i-connect mo. Di ba? Tapos, ay baliktad ako. Connect-connect lang pala yan. Ganyan naging ganyan na. Parehas na sila. Ito yung weight. Ipababa. Ito yung Tmax. Ito yung Tmin. Pwede mo naman yung ulitin lang. Kasi pag nagko-connect ka ng vector, ano mo lang naman yan. Pwede naman yung kahit anong orientation. Pero para lang di ka malito. Ayan, parehas na sila. Similar na talaga yan Kasi ito ay parehas. Same naman sila ng ano. Ay no, ito. Ito yung angle theta bali. Same sila dyan, di ba? Yan yung angle ng Tmax and ng, ito, Tmin. Tmax and Tmin. Yun yung theta. Pero di naman natin kailangan yan. Mag-ano na lang tayo. Ratio proportion na lang tayo. So, this is the y. This is the y. And then yung horizontal, yung 15 meters. Ayan, kahit yun lang. So, kung gusto mo kunin to, this is what? Di square root ng 15 squared plus y squared, di ba? Kung gusto mo kunin yung value na yan, Pythagorean theorem lang yun. Okay na. Yun lang yung kailangan natin para sa tatong yan. Again, find the maximum sag at the lowest point of the cable, which occurs at mid-length. Ayan yung y yung tinatanong. If the allowable tensile load in the cable is 2, 5, 50. Ito ang binigay, maximum. And ito. Edi ang gamitin mo, ito at ito. Di ba? Masasolve mo na yan. So for first item, ratio and proportion ka. Meron kang ito over ito equals ito over ito. Pwede yun. W all over T max. That is equal to y. Ayan ang hinahanap natin. Y over what? Square root ng 15 squared plus y squared. Pero mabilis ba mag-shift solve kapag ganyan? Yan yung ayusin natin. Ang W niyan is, okay, in this case, lagyan ko ng value. So this is W, weight, yung W na maliit, ayan, times L over 2 lang. Kalahati lang yan eh. Diba? Ito yung buong yan, L over 2. Kalahati lang, isang side lang yung kinoconsider natin eh. Goods na yan. Cross multiply na lang natin yan. So W times, ulitan na natin. 6.5 times, basically ito lang yun, times 15. Kasi ang length natin ay 30 pala, no? Kasi ang length natin ay 60. So 6.5 times 30. Yung W. Tapos i-multiply ko na dyan yung square root ng 15 squared plus y squared para wala akong variable sa denominator. Mas madali mag-shift solve kapag ganun. X squared is equal to y. Another y. Tapos Tmax. Nakakilonewton dapat tayo. Nakakilonewton. 25550 times, or ito. 25550x. Anong natin, expected nating value. May 1, 1. Di mga 1 lang. Ayan. Ay, saan ako nadali? Ay, putek. Di na square. Kaya naman pala. Careless. Ayan, 1 lang, 1 lang. Tama yan, 1.15. Tama yung equation na yun. Duduling kasi talaga ako eh. So, 1.15. Nakaduduling. Mahirap. Mas okay talaga pen and paper. Masakit sa mata to eh. So, next, the sag of the cable at mid-length is 3 meters. Binigay yung sag. So, find the maximum axial stress if the cable diameter is 75. Edi force mo na kunin mo, tapos i-divide mo by area. Di ba? Madali lang. Yun pa rin. Actually, yun pa rin yung gagamitin natin. Pero, ang pinagkaiba, given naman si y. Pwede natin gamitin yung Tmax naman yung unknown. Pwede natin i-modify lang to. 6.5 times 30, di ba? That is 1.5, 15 squared plus y squared. Lagay ko na yung y squared dito. Palitan ko na yan. 2,550. Ito na yung unknown. Di ba? Maximum axial stress. Kailangan mo ng force doon. Lagay natin yan yan na lang yung x. Okay? Yan na yung x yung sinasolve natin.
Lagay natin sa y yung sag. 6.5 times 30 squared ng 15 squared plus y squared equal to yx. Shift solve na lang yan. Ang y na natin ay, ano sabi nun? Yan yung 3 meters. Solve for x siguro mga, ay, naka-stress to eh. Siguro mga ano, malapit lang din sa nauna. 2,000, ganyan. 994. Yan na yung force. Divide mo na lang sa area. Pi over 4. Take note, naka-kilonewtons yun. Times mo pala sa 1,000 pa. Pi over 4 times diameter. 75 squared. Yan, 225. Diba? Ganun lang. And lastly, the sag of the cable at mid-length is 2 meters. Nagbigay na uli. So, if the allowable tensile load in the cable is 2,000, nagbigay. How much additional load can the cable carry? So, ito na yung tinutukoy ko. Bakit ginanito ko lang yung W? Kasi, madadagdagan to. Okay, sa part 3, mo-modify na natin to. So, lagay ko dito yung W dito sa part 3, that will equal to, para diretso na agad makukuha nating value. Di ba, WL over 2 yan. Imbis na W, may madadagdag ka pang delta W. Yun yung hinahanap natin. Yung W is delta W times L over 2. Ganun, yun lang. Yun lang yung modify mo. How much is the additional load? So, ang yan naman, yun pa rin gagamitin na formula, kamo. Pero kasi, ginamit na natin yung yan, ano. Pero yun pa rin. Yan, opposite over adjacent lang. W over T max. O W, ito naman yung unknown. So, ang W natin ay 6.5 plus something. May dadagdag kang na kilonewton per meter eh. So, plus X, sige. Times length over 2. Ito na yung 30, 60 over 2. Okay, W yan. Times ito pa rin, yung square root ng 15 squared plus. So, lagay natin sa Y. Y squared, para di tayo paulit-ulit. And that is equal to T max. 2,000. Kilonewton yan eh. Tapos times Y. Okay, so yan na ba yun? Okay, so gamitin na natin. So, ang X, wait lang. Parang, okay, mali. May syntax error. Tama naman. Yung Y natin, substitute na natin. The sag of the cable at the midland is 2 meters daw. Solve for X. So, ang X na hinanap natin ay in kilonewtons per meter, 15 to 12.7. Laki naman ang difference. Okay, so sige. Ano ko dun 2.31. Naisip ko lang, ba't ang laki ng difference? 2.31. Ini lang siguro. Nag-add lang ng 10, wala. Ayun, nasolve na natin. Yan lang kabilis mag-solve na ito. Again, triangle lang yan. No? Yan lang yung ginamit natin sa lahat. W over T max. Ito lang. Yan, supremacy. And that's it for this problem. Similar lang yan dito. Calculate the minimum. Ito pala yung tinutukoy ko. Minimum sag dito. Dito nakalagay maximum sag. Ano yung tamang term? If the allowable tensile load. Allowable na nga lang eh. Minimum pa. Allowable na nga eh. 'Di ba? So, maximum sag na lang yan. Yun lang yung allowable sa kanya eh. So, pwede siya mas mababa doon. Pero di na pwede mag-exceed doon. So, maximum na yun. 'Di ba? Ayun, 1.15. Yeah, if the sag is 1 and y equals 3, so calculate the maximum actual stress. So, same ng given, 'di ba? Then ito if sag is y equals 2, so calculate the additional load that the cable support. Can the cable support if its allowable tensile load is 2,000? And that's it. Yun na, for this problem. Yun lang, ito lang. Similar triangles lang yan. We learned something. Thank you.